Hello mga kapatid, mga kabarangay, muli ang inyong lingkod, Gorings mo. For today's video mga kabarangay ay nais kong magbahagi ng salita ng Panginoon. Dahil marami kong nakikita, unang-una sa Facebook, sa social media, ipinopost yung mga Bible verses tulad ng John chapter 14 verse 6. Diba? Mas maganda siguro kung ito is ipaliwanag natin. Pag-usapan natin. Tama po ba? Amen. So ito nga mga kabarangay, mga kapatid, no? Sabi ng John chapter 14 verse 6, sabi sa English, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus, except to me, sabi ng Panginoon. Sa Tagalog, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, at walang makapaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Hesus yan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa mga disipulo? Pinaliwanag niya na siya daw ang daan, ang katotohanan, at walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Tandaan po natin mga kapatid, once na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus at isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, ibig sabihin, may karapatan kang makarating sa Kanyang kaharian o sa kalangitan at may pagkakataon o may pag-asa ka na maligtas. Dahil sa mundong ito, hindi relihiyon ang makapagliligtas sa bawat isa. Tandaan mo natin yan, kundi ang Panginoong Hesus. Dahil sa Biblia, walang nakalagay na anumang relihiyon ang makapagliligtas sa atin, kundi ang pagtanggap sa Panginoong Hesus. Bakit ko po ito nasabi? Naranasan ko po mga kapatid nang tanggapin ko ang Panginoong Hesus, no? Na talagang kumikilos ang Panginoon sa buhay ko. Naniniwala po ako kapag tinanggap mo din ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ay kikilos siya at isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit po? Sa panahon na ito mga kapatid, kailangan talaga nating gawin na dapat nang tanggapin at isuko ang buhay natin sa Panginoon. Sa mundong ito, marami nang nangyayaring trahedya. Dahil ang Panginoong Hesus nung the time na nasa lupa siya, no? 2,000 years ago, in the book of Matthew chapter 24, kung babasahin po natin yung full chapter na yun, nakalagay doon, sabi ng mga disipulo, tinatanong siya ron, Guro, ano po ang mga palatandaan na kayo'y babalik muli sa lupa? Ano sabi ng Panginoon? Makakarinig kayo ng mga bansa, laban sa bansa, mga lindol, mga ganyan. Marami yan mga kapatid. Pero hindi pa po yun. Palatandaan pa lang yun. Hindi pa yun ang panahon. At ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 14, no? Matthew chapter 24 verse 14, at ang sabi doon, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na raw ang katapusan. So kinakailangan ang lahat ng bansa o lahat ng tao sa sanlibutan ay makarinig ng salita ng Diyos. Kapag nangyari ito, darating na ang wakas. So mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Tandaan natin, hanggat may buhay ang tao, may pag-asa tayo sa ating Panginoon. At mababasa rin natin mga kapatid, tandaan natin, hindi rin lahat ng anak ng Diyos ay tinatawag niyang anak. Dahil ang sabi ng John chapter 1 verse 12, sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So sino raw? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Paano yung hindi tumanggap? John chapter 3 verse 36. Sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sino ba yung anak? Siyempre ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. So yun po mga kapatid, kinakailangan tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus.
naniniwala ako lahat tayo makasalanan, maging ang iyong lingkod. Pero ikinukumpisal ko talaga ang aking kasalanan sa Panginoon. Dahil lang sabi ng John, 1 John o unang Juan 1:9, sabi dito, subalit kung ipinahahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa English nga, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Tandaan po natin yan mga kapatid. Faithful ang Diyos, faithful ang Panginoong Hesus. Kapag tumawag ka sa Kanya, patatawarin ka niya. Kung ikukumpisal mo yung lahat ng nagawa mong kasalanan, yung bang taos-puso kang hihingi ng tawad sa Kanya, yung sincere ka, at hindi lamang yung para bang hihingi ka lang ng tawad na parang wala lang. Kinakailangan ikumpisal natin lahat. Amen po. Tandaan natin mga kapatid, iyan ang bilin ng ating Panginoong Hesus. And isa pa mga kapatid, sa pagtanggap sa Panginoon, kung talagang minamahal mo ang Panginoong Hesus at mahal mo ang buhay mo, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin siya sa Lord and Savior. Tandaan natin, 2,000 years ago ang Panginoong Hesus naririto sa lupa. Nag-minister siya o naghayag ng salita ng 3 taon. Ipinahayag niya ang salita ng Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Huwag natin itong sayangin. Tandaan natin, huwag nating sayangin ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa lahat. Kaya nga sabi ng John chapter 3 verse 16, noong gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maligtas at hindi mapahamak. Gayon tayong kamahal ng Diyos. We are loved so much God. Tandaan po natin yan. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 10, at kung handa ka nang tanggapin ang Panginoong Hesus. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sabi dito sa Tagalog, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Tandaan mo kapatid, sabi dito, kung naniniwala ka sa Panginoong Hesus na siya'y namatay at sa ikatlong araw ay siya'y nabuhay, maliligtas ka. Naniniwala ka ba kapatid sa ginawa ng Panginoong Hesus? Makapangyarihan ng Diyos at ang pagtanggap sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating labi. Ibig sabihin, kinakailangan mong salitain yung pagtanggap sa Panginoong Hesus. Amen po. Mga kapatid, minamahal ko, lahat tayo ay mahal ng Panginoon. Tandaan natin, 3 taon naghirap ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus sa lupa. Ipinangaral niya sa sanlibutan at hanggang sa panahong ito ay nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makarinig at ipangaral ang salita ng Diyos upang maligtas. Ikaw, ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya at isuko ang iyong buhay sa Kanya. Hindi naman ito maghapon, hindi isang oras, hindi isang buwan. Ilang minuto mo lamang siyang i-accept sa Lord and Savior. Handa ka na bang sumunod sa Kanya? Sa ating Panginoong Hesus? Handa ka na bang magpasakop sa Panginoong Hesus? At handa ka na ba natanggapin siya as our Lord and Savior? Kung handa ka na kapatid, tandaan
natin. Sabi ng Panginoon, I'm the way, the truth, and the life. Jesus said, no one comes to the Father except through me. So si Jesus Christ lang talaga ang kaligtasan natin. At hindi natin makikita sa simbahan, sa panambahan, o sa anumang relihiyon sa mundo, kundi kailangan mong tanggapin siya as a Lord and Savior. Dahil pag tinanggap mo siya at sumunod ka na sa Kanya, magagawa mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa. Kung nahihiya ka magsimba, umatin sa church, magagawa mo na ngayon yun. Dahil mahal mo ang Panginoong Hesus. Sige, tayo manalangin mga kapatid as a prayer of acceptance. Mananalangin ako at susunod kayo. Panginoong Hesus, salamat po. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Kami ay nagkamali, kami ay nagkulang at hindi nakaabot sa iyong pamantayan. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita as our Lord, my Savior. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay. Pagharian mo ko at ikaw na nga po ang siyang masunod sa aking buhay at talikuran ko na ang lahat ng aking ginagawa. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa mga oras na ito bilang isang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Dahil sa sarili kong akin ay hindi ko maililigtas ang aking buhay. Ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang siyang makagagawa ng kaligtasan para sa akin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa lahat ng pagpapala mo, sa pagpapatawad mo sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So mga kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang isang Lord at Savior ng iyong buhay, nangangako ang Lord sa iyo sa ating lahat, nagagabayan ka niya at iingatan ka niya. Dahil sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, I always be with you. Tandaan po natin yan. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At ang sabi pa niya sa kanyang pangako, Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inyong utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin ang Panginoong Hesus hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya tandaan natin mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Yun lamang po ang aking share at ibabahagi patungkol sa pagtanggap sa Panginoong Hesus at sa Bible verses ng John chapter 14 verse 6. Maraming salamat. God bless you more mga kapatid.